Alam mo ba na hindi lang modern numbers ang ginagamit sa history? May sariling number system ang mga Romano at ginagamit pa rin natin ito hanggang ngayon. Ang Roman numerals ay binubuo ng 7 letters lang, I para sa 1, V para sa 5, X para sa 10, L para sa 50, C para sa 100, D para sa 500 at M para sa 1,000. Pero paano nga ba natin ito binabasa? Ang unang panuntunan, binabasa natin ang Roman numerals mula kaliwa papunta sa kanan. Inuuna natin ang pinakamalaking halaga at saka natin iniintindi ang mas maliliit na numero sa tabi nito. Ang X ay mas mataas sa V. Ang V naman ay mas mataas sa I mula sa mataas pababa ang ayos. Kaya ito ay magiging addition. Kung ang mas maliit na numero ay nasa unahan ng mas malaking numero, ito ay ibinabawas sa halip na idagdag. Hindi maaaring gamitin ang isang numero na higit sa isang beses sa subtraction rule. Halimbawa, walang IIX para sa 8. Sa halip, ginagamit natin ang VIII. Kung ang mas malaking numero ay nasa unahan, ito ay idinadagdag. V, L, at D ay hindi maaaring gamitin sa subtractive notation. Halimbawa, walang VC para sa 95. Dapat itong isulat bilang XCV. Hindi maaaring ulitin ang isang numero ng higit sa 3 beses sa Roman numerals. May tiyak lang na mga numerong maaaring ibawas mula sa mas malaking numero. Kaya hindi basta-basta pwede ang kahit anong numero. Ganito yon. Hindi lang sa history makikita ang Roman numerals. Ginagamit pa rin natin ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ngayon alam mo na kung paano gamitin at basahin ang Roman numerals. Subukan mong isulat ang birth year mo gamit ito at i-comment sa baba. Subscribe and follow ka naman para sa mas marami pang kaalaman.